namin nakikilala. Ito po yung pinakabago po namin produkto. Ito pong liit na ito. Ang isa sa silang malitos isang Ito po yung tinatawag po namin na bio-fertilizer. Ibig sabihin po ng bio, ibig sabihin po ito ay buhay na organismo. Parang organic ka. Ang isang sachet po nito ay wala po isang kutsara. Ang dami. Ganito lang po siya kaliit. Alam niyo po ba yung liit na to? Ay mamumuno na po kayo dito, sir, ng 1-2. 1,250 na po ito. Sus! At parang sabi naman tayo, parang niluloko na pala ng mga Pinoy. Yan liit na 1,250. Dibili ko na ng abono. Oo, abono na lang kami. Ito rin po, isang uri naman po ng abono. Ang salitang bio-fertilizer. Ibig sabihin po ng bio is buhay. Fertilizer is abono. Ibig sabihin, isa po siyang buhay na abono. Ngayon, ano po ba ang magiging pakinabang po natin? Lalayo-layo ko. Nakukulan na kayo eh. Umiiwas naman. Ito po isang buhay na abono. Ang kagandahan po dito, pag siya po ay ating nai-spray, siya po ay magpapaikot-ikot lang po sa sistema ng halaman. Ngayon, ano po ang kapakinabangan po pagka po siya ay buhay? Siya po ay tinatawag na bacteria, good bacteria. Sino pamilyar sa Yakult? Yakult, alam natin. Kalimitan po nakikilala pagka nainom, maganda sa digestion. Ganun din po sa halaman. Ito po ay buhay na bacteria din po, na kapag in-spray natin, kumapit po ito sa halaman, hindi na po ito aalis doon sa halaman. Hanggang harvestin niyo po ang inyong palay na doon po siya. Ngayon, paano po natin ma-observahan kung maganda po kanyang effectivity? Pag po, nag-spray po tayo ng Invita, ito po yung one-time application lang po. Pinay-spray ko po siya sa mga bagong sabog na talim within 7 to 12 days. Kailangan po may dahon na. Kasi ang entry point din po niya is dahon. Ingatan lang din po natin na mahangin, pangit ang panahon, para makapasok po siya agad. 7 to 12 days po namin siya pina-apply. Ang kagandahan po, pag tayo susubok po itong Invita bio-fertilizer, ito po yung tinatawag na epekto naman po niya. Hindi naman pwedeng buhay na organismo lang siya. Ito po ay tinatawag po namin na meron siyang katangin, nitrogen fixation. Yung bacteria buhay po na yun sa halaman natin, ang ginagawa po niya, kinukuha niya po yung mga nitrogen para pakinabangan po ni palay. Naniniwala po ba kayo na isang, alimbawa itong isang sakong ihahagis natin na abono, hindi naman po lahat kakainin talaga ng palay po natin eh. Ang ibig po dyan, carrier, natutunaw, kasi nakakasama pa sa palay natin. Naniniwala po kayo na hindi po lahat ito kakainin ng palay. Nangyayari po yun, ano? Kasi talaga, kung ano lang pangangailangan ng palay, hindi lang po kukuha yan. Ang masama pa ho, pag maasin po ang lupa, hindi po yan kukuha ng nitrogen. Yun naman po ang kapakinabangan po ni Invita. Tinutulungan niya po ang halaman na kumuha po ng nitrogen. Kahit saan po ito gamitin na mapapalay halaman, pwede po siya. Yun po kaganda kay Invita. Pag maasim ang lupa, kaya pa rin po kumuha ng nitrogen. Hindi lang po siya sa lupa kasi meron po siya tatlong katangian kung bakit nitrogen fixation ang tawag po sa kanya. Dahil bukod po sa lupa, kaya niya rin po kumuha ng nitrogen sa tubig at sa hangin. Naniniwala po kayo may abono sa hangin? May nitrogen? Yes. Meron din po yan. Para lang din po tayong tao. Pag tayo po'y lumanghap, oxygen na nakukuha natin, pag ibinuga natin, carbon na po yan. Yung hininga natin, yun naman po ang kailangan ng halaman. Kaya po meron po nitrogen sa hangin. Ano po? Medyo matagal po paliwanag to. Pero isang the best naman po, pag nasubukan niyo po siya, isang mapapansin niyo po sa kanya, haba po ng ugat, tibay ng tunog, garbo po ng halaman. At ang pinakahuli po dito, sa iba't ibang klase po ng aming pagsubok at pagtitest po dito, napatunayan po ng Texicon Agri-Ventures na kaya niya po magbigay sa ating negosyo ng hanggang 15% na dagdag ani sa ating mga basakan. Opo. Ako rin po ay meron na rin po mga napasubok po. Wet season po ito. Variety po ito ng inbreed. Opo, inbreed.
Pagka pa nagkulang po sa amin, umaani po siya ng nasa 92 up to 93. Pero napagamit po namin siya last season. Nag-average po siya ng 105 to 107. Kaya po, nung kinompute po namin na napatunayan po na kaya po niyang mag-average ng 14% up to 15% po ng dagdag ani po natin. Yan po ang kagandahan po dito kay Envita. At paano po ba ito ginagamit? Ito po, pag nabuksan nila po ito, kailangan nila po ito magamit. Kasi within 24 hours lang po siya. Pag nabuksan, nabasa, kailangan na po i-spray. Ano po? At sa kahanip po, kailangan nyo pong gumamit po ng dalawang sasipo nito. Ibig sabihin po, kailangan nyo makagamit ng dalawang 1 to 50. Ay talaga galilipat na sa abono. Yan naman pala sir, maganda na eh. Hindi na kailangan yun. Yun, isang magandang tanong po yun. Kung maganda ito, bakit pa mag-aabono? Napakagandang tanong po ni ma'am. Ano po? Gaano kalaki ang mais? Ayun. Ito pong isang sasipo, paliwanag ko lang po sa inyo. Ito po isang paklama po para sa kalahating hektarya. 1,250 ang puhunan mo para sa kalahating hektarya. Pero ang benepisyo naman po makukuha nyo rito. Una, kaya nyo pong kumuha ng nitrogen kahit pumaasim ang lupa. Pagka po mainit ang panahon, kaya nyo po rin po kumuha ng nitrogen para po sa ating halaman, sa tubig, sa moisture at sa hangin. Lalo po dito sa inyong panahon, ganito po lagi kainit. Ang isa pa po nararanasan po dito ng ating halaman, stress na stress sa mga bagong panahon at sobrang init. Doon po siya isang napakagaling din po. Ano ho? At lahat ng po ito ay sana'y masubukan po ninyo. Ang kagandahan po, pagka tayo makakasubukan po ito, isang tao lang po. O isa lang po sa inyo ang makasubok. Kaya naman po mga Pinoy talaga ito, to see is to believe. Bibigyan ko isa. Ano po? Sana po, sa mga susunod, kapag balik namin, May libre. mabalitaan po May namin. libre sa kanila. Kasi hindi na rin po bago yung mga ganito nagpapakala ng mga bagong produkto, maliit, ganito, mahal. Ang tignan niyo po, ano po ba yung magiging production po niya? Opo, ano po yung mapapakinabangan? Kasi palawak na po ng palawak ngayon ng mga bagong technology po natin. Meron pa ba ako nakalimutan, partner, na paliwanag? Dalawa. Talaga. Dagdag ko lang po ha. Si Invita po, ito po ay gawa ng Syngenta. Para yun ang Syngenta USA, Pwede. hindi Parang yun na yung Philippines. demo na rin. Sino pong may-ari ng Syngenta Philippines? China. Kinukuha po ito ng Syngenta Philippines sa Syngenta USA. Hindi binigay. Ultimong si Texicon lang po ang mayroon nito, si Invita. Si Syngenta USA po, pinagkatiwala ni Syngenta USA kay Texicon itong si Invita. Ito po, wala pa po tayo nito. Ang kagandahan po dito, pwede po tayong, kung sino pong mag-winning na dalawa, gusto mag-try dito ngayong papasok na season, pwede po kami magbigay. Napakaganda. Bigay daw po. Bigay. 2 piraso. Kaso yun po, i-monitor po namin. Para sa makita nyo na rin kung ano po talaga yung pinagsasabi namin dito, kung ano po talaga magiging result nito. Ano ho? Tandaan po natin, ito po ay may 3 tagline. Unang-una, nakakapagpalago ng ugat, nakakapagpaberde ng halaman, at pangatlo, at higit sa lahat, 15% increase. Kwentahin nyo po, 2.5. Ilan naman sa isang hektarya? 15% sa isang daang pa ba? Pwede mga nasa 10. Halimbawa po, yung isang hektarya nyo, nakakaisang daang kaban, ay maganda na ho yun. No? 10 to 15 kaban ang nadadagdag. Pero pag ginamitan nyo po ng Invita, maaari pa po natin mapataas hanggang 10 to 15 kabans per hektar. Magkano lang po ito? 2.5. Magkano po ang yung 10 to 15 na kaban? Nasa magkano po yun? Unang-una, ang tulong po nito talaga, lalo po sa panahon dito, medyo mainit.
madalang ang tubig. Tama ho? Ito po, ang kagandahan nito, na nakakatanggal siya ng stress sa ating halaman. Hindi po siya basta-basta na-stress kahit gano'ng kainit. Ano ho? Pag malago naman po ang ugat, isang kagandahan ho dito, marami ho siyang nasisipsip na nutrisyon sa ilalim ng lupa. At saka maganda ang standing ng ating palay. Ano po? May tanong po.